kay Senator Escudero. Apart from that is yung posisyon na tinindigan niya dito sa impeachment. Maganda na sana yung posisyon na tinindigan niya, pero alam mo, ang realidad rin sa politika ay yung political survival. Kung ikaw ay may kaso at may pahinto na makukulong ka, hindi katulad ni Senator Estrada. Nakikita natin sa reaksyon ng taong bayan na mas matibay pa si Senator Estrada dahil wala naman yung kanyang kaso, pero talagang sumama siya. Ito, talagang humingi ng ayuda at yun nga, ang kondisyon sa kanya, tumawid siya. Kaya tumawid. Ngayon, merong mga usap-usapan na tatawid. Hindi mo naman pwedeng gawin yan dahil nag-adjourn si Jenna unless magtawag ng special session. Naririnig natin na merong mga bulong-bulungan na mag-i-special session. Ito ay pambabastos rin sa proseso ng Kongreso kasi ang special session tinatawag lang because of the urgency of certain bills that need to be passed. Kunyari may supplemental budget. Kunyari ang mga tax measures na gusto nilang bigyan ng kaalawanan ang Pilipino. Pero kung magtatawag ka ng special session para lamang magkaroon ng bagong mayorya sa Senado, maling-mali yan kasi kailangan mag-agree ang House of Representatives. Ano ba yung i-special session natin, no? At pag umagri dyan ang House of Representatives, nakikita natin na ang ating administrasyon, itong Marcos administration, ay talagang walang scruples. Gagawin at gagawin, babalik-tarin at babalik-tarin para masunod ang kanilang kagustuhan. At pag yung special session ay natuloy, mahirap nating tigilan ang CONAS, ang CONCON, kung anumang amendment ng Constitution o kung anumang gusto nilang gawin para sa 2028. Sunod-sunod yan eh. Pag nakalusot yung special session na tinatawag, nakakabahala. Portahan nila ngayon. Di ko alam kung tama ba ito na meron silang paniga na considering ang daming mga debate sa usaping legal. Ito pong paksyon ni Senador Win Gatchalian at ginamit din ito ni Senador Win Gatchalian na rason during sa kanyang press con after nung kanyang pagkakahalal na aprobado ako sa Malacanang pati sa Kamara, suportado itong paksyon namin. Ano po masasabi niyo po rito, Prof? Medyo ngayon lang ito nangyari na nagkaroon ng pagsusog ng Malacanang sa mga kung sinong nahalal sa posisyon. Usually naman kasi may interbranch courtesy at hindi dapat nanghihimasok ang Malacanang sa pagpili ng kung sinong magiging pinuno ng Senado. Yung Kongreso, pwede yun dahil magkasama sila dun sa branch na tinatawag nating legislative. So, ano ang sense noon? Dahil pinapanigan siya, syempre mas matibay ngayon yung grupo ni Senator Gatchalian kasi naandyan ang Malacanang. Opo, lagi pa naman nilang sinasabi na walang pakialam daw yung Malacanang, pati ngayon sa impeachment Tapos may mga pahaging si Yusek Claire Castro, 'di ba? Na akala ko ba walang pakialam, pero bakit nagbibigay pa rin ng komento na pwede namang sabihin no comment kasi separate yan sila, yung trabaho ng Senado. So, parang form din na yung mga ganyan na mga pahayag po, Prof. Oo, Admar, yung pagkilala sa pamumuno ni Senator Gatchalian, lumabas yun a few minutes after na nagkaroon ng paghahalal sa plenaryo, no? Kahit na questionable, kahit na may mga issues sa teknikalidad, nakita kaagad nating pumasok si Yusek Claire at sinabing sinasang-ayunan ng Pangulo ang nangyayari sa Senado.
Pwede siguro Konektado sa impeachment or sa flood control anomaly konektado sa impeachment or sa flood control anomaly investigation po. dahil sa flood control. Pero may isang medyo nakakabahala na linabas nila, yung isang resolusyon na nung nagkaroon ng pagpapalit, immediately may amendment of the rules to designate a presiding officer for the impeachment court. Makikita mo na ah, sa tingin ko, balanse ang importansya niyan dalawa. Mahalaga sa palasyo yung flood control dahil yung naratibong hinahanap ng taong bayan kung sino ang mastermind, at yun ay papalapit ng papalapit, at narinig nga natin yung sinabi ng 18 Marines, no? Importante rin yung impeachment kasi ang punot dulo ng lahat na ito ay maalis si BP Sara Duterte sa contention ng 2028. So wala namang kinalaman si BP Sara Duterte dun sa flood control, pero nakita natin dun sa paggalaw, merong isang resolution na immediately pinasa, at yun isa sa tabi yung constitutional requirement na ang presiding officer ay ang Senate President sa impeachment ng Vice President. Opo, napuna rin po yung mga pahayag ng mismong nasa isang paksyon, halimbawa sa mga pahayag ni Senador sa paksyon ni Senador Win Gatchalian, ni Senator Erwin Tulfo ata, and Senador Ping Lacson ba yun, na magkaiba yung kanilang interpretasyon. Yung isa Senate pro tempore, yung isa Senate President. Nakikita nyo ba na patunay ito na kahit sila parang hindi talaga sure or talagang ginawa lang nila ito, nagbabakasakali lang nila na tanggapin, Prof? Alam mo, Admar, the fact na hindi sila naghalal ng Senate President, alam nila may problema sila. Kasi nag-call ka ng vacancy of all chairs, no? Vacant. Unang-una ang mali doon, makikita natin doon sa roll call, 24 yung tinawag. Doon sa 24, kung 24 ang tinawag mo sa roll call, ano ba ang majority? Ang majority noon 13, hindi 12. Hindi rin sinabi doon sa roll call na wala doon si Senator De La Rosa o wala doon si Senator Jinggoy Estrada. Minention yung 24. So technically, ang kanilang total na miyembro sa roll call ay 24. So paano nagkaroon ng majority na 12? Yun ang isang problema doon. Pangalawa, makikita mo, papasa-pasa sila dyan, hindi nag-oath ang majority floor leader. So paano mo madidispense lahat ng binibigkas ng majority floor leader? Hindi siya nag-oath. Ang nag-oath lamang si Pro Temp, si SecGen at saka si OSA. Yun lang. Yun nga pag-o-oath ng Pro Temp, may problema pa doon kasi hindi nila maintindihan kung acting Senate President ba o Senate President. Kasi klarado ang rules. Walang acting na position, may acting lamang kung namatay, may sakit, may ilang reiteration doon na sinabi sa rules nila. So clearly, maling-mali. Diyan sa picture ninyong yan, ang nag-a-administer ng oath, sinabi nila the most senior, no? But in the process that he was administering oath, he still remained the minority leader. So maraming technical issues. Ako yung sumasaludo doon sa SecGen at hindi siya naging parte ng circus, no? At sinabi niyang he will not call the roll, at yung si Attorney Garcia nga ang nag-call the roll, at makikita mo doon sa calling of the roll, ang huli niya, Senate President Alan Peter Cayetano. So, kung i-review mo yung buong video na yan, ang daming pagkakamali na ginawa na nakakalungkot dahil sa kagustuhan nilang mapaltan,
pwede namang maghintay sila pagdating na ng July 27 ng umaga para mapalitan, no? Kisa yung nag-adjourn na, kasi may sulat na nun si Senate President Cayetano, nag-adjourn na pero ininsist pa nila na magkaroon pa ng ganyan. So, nakakalungkot kasi imbis na mag-focus tayo, biro mo, pagdating pa ng July 6 sa impeachment court, magigirian pa sila kung sinong presiding officer. Tapos meron pa na letter na mag-work from home nung kahapon. Tapos Mm. meron pang letter na hanggang alas 10 lang. Kala ko, kala Mm-mm. ko ba work from home na tapos hanggang alas 10 lang. Oo. Tapos hindi rin ito tumutugma doon sa naging komento ni Senador Erwin Tulfo doon sa kanyang yung post niya tungkol doon sa pintor na ganito ganito ganyan tapos Oo. sasang-ayon sila sa work from home. Ito yung mga parang hindi nagtutugma po, Prof. Alam mo, ang pinakamaganda sana nilang tingnan para hindi naman naipit ang mga kawani ng Senado, natatandaan niyo yung maze? Ito nung panahon ni yung pagtutunggali ni Senator Neftali Gonzales at Senator Ernie Maceda, may kumuha ng maze, yung linalagay. Kung wala kang maze, walang session. Pero dito, wala siguro nakaisip noon, pero nakakaawa yung mga empleyado ng Senado na willing namang magtrabaho dahil ang sabi nga nitong Gatchalian-led group, kailangan magtrabaho dahil magkano daw milyon-milyon ang nauubos kung hindi sila nagtatrabaho. And yet, nakita mo, nag-work from home, tapos nung nakita nila nakapasok yung grupo ni na Senator Cayetano, bigla na lang sinabi na hanggang alas 10 lamang, no? Nakakalungkot kasi kahit nagkaroon ng hearing, ang sinasabi nila, hindi daw tama yung hearing na yan kasi walang minutes, walang, parang walang nangyari, no? Nakakalungkot ito dahil trilyon na pondo ang nawawala na kontribusyon ng taong bayan. Hindi ba dapat yan talagang head-on na pag-usapan dahil hanggat hindi yan na iaayos, ang taong bayan, sa tingin mo kaya mas gugustuhin nating magbayad ng ating mga buwis, no? Kung ang buwis natin napupunta kung saan-saan, bakit tayo papayag ng ganyan hanggat hindi tayo sinasagot? Ano ba talaga nangyari sa ating pera? Tsaka yung kanilang ipinasa agad na rules sa impeachment, yung pag-amyenda, patunay ba yun na, Prof, na kinikilala pa rin nila na Senate President itong si Cayetano? Kasi sabi doon na parang pwedeng humalili in case na wala. Well, kasi sa tingin ko, mahihirapan yung grupo ni na Senator Gatchalian maghanap ng presiding officer. Dadalwa lang ang abogado dyan, si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Chis Escudero. Hindi ko alam kung tatanggapin si Senator Chis Escudero ng inalsan niya para siya ang maging presiding officer, no? Alam rin naman natin ang kakulangan sa eksperyensya ni Senator Kiko Pangilinan. So, hindi ko alam kung ano itong ginawa nila na inopen nila. Kasi pag inopen mo yan at hindi ka sumunod sa saligang batas, ibig sabihin meron silang papaboran. O merong inunumbra ang Malacanang para maging presiding officer. Yun ang nakakatakot. Opo. Tsaka isa din sa mga napuna, grabe yung mga netizen, no? Kasi sila yung nakakita. Matatandaan nyo po, nagpaliwanag po itong si Mig Zubiri bago lang matapos ang Mayo sa isang parang message yata doon sa Bukidnon na talagang nagalit siya doon sa pagtatraidor daw sa kanya, no? Pero napansin nila na yung isa sa mga nagtraidor sa kanya kasi 'di ba ang pumalit sa kanya ay itong si Senador Chis Escudero, nakita nila unang kabilang sa mga nagyakapan pa na gano'n na yung mga gano'n pong mga klase ng mga pahayag na para bang walang prinsipyo na akala ko ba merong tapos ganito bigla na lang ah, ano pong paliwanag do'n, Prof? Alam mo, Admar, kasi yung pagiging traidor, um,
Sa tingin ko simula pa ng kasaysayan ng Senado, may mga ganyang elemento. Kasi nga kung hindi na masaya ang iyong mga kasamahan, 'di ba nga ang Senate President serves at the pleasure of their colleagues, no? Kung ang colleagues niya mahigit sa majority ayaw na sa kanya, at tumayo ng call for the declaration of chairs to be vacant, wala tayong magagawa doon. Talagang ganun ang hugis at hubog ng senador, ng legislative body. You serve at the pleasure of your colleagues. Meaning, pag hindi mo na pagbigyan, pag merong medyo hindi kayo nagkasundo, nagsisimula doon, no? Mahirap maging Senate President kasi kung titingnan mo yan, 24 republics ang Senado. May iba pa nga dyan, mas mataas pa ang nakuhang boto kaysa sa Pangulo, no? Yung mga previous na Pangulo. So makikita natin na it's very hard to operate that way. Itong administrasyon na ito, katulad na rin ang sinabi ko sa inyo noon, 4 na ang naging Senate President. Diyan sa 4 na yan, parating merong magtatakwil, parating merong magtatraidor, dahil hindi nila nagugustuhan o hindi sila napagbigyan ng pabor. Ganun talaga yun eh. May tinatawag na log rolling, may tinatawag you scratch my back, I scratch yours. Ganun talaga yung deliberative body. Nawala na sa atin yung mga panahon na elder statesman. Pag sinabi ng elder statesman na hindi, ganito ang ating pag-uusapan. They talk among themselves. So, isang napakahirap na desisyon na dinaanan ng Senado ay yung pag-alis ng US bases sa atin. Pero nakita nyo, nagrespeto ng bawat isa ang kanilang posisyon, pero dahil may majority, at the time I think the Senate President had to break the tie. So Senator Salonga had to make that crucial decision. At nakita natin doon, kahit na nag-rally si President Cory Aquino na pabor sa extension ng base militar, tinanggap niya yung desisyon ng Senado. Ganun talaga sa demokrasya, hindi mo talaga makukuha ang kabuuan dahil parating merong magsasalita na ayaw. Ang problema lamang dito sa binagkas ni Senator Mig Zubiri, kung galit siya doon, bakit all of a sudden? Tama ka, no? All of a sudden, inayapos niya si Senator Escudero. Siguro pinapakita niya rin na mahalaga si Senator Escudero kasi kung hindi lumabas si Senator Escudero sa plenaryo, walang mangyayari doon sa session nila nung isang araw. Pero hindi na rin siguro nagtataka yung ating mga kababayan na ganyan talaga yung politika. Kasi kung matatandaan mo, viral din ito, Prof, no? Yung tatay mismo ni Senador Mig Zubiri na gusto sanang hawakan, itaas yung kanyang kamay, tapos hindi itinaas yung kamay ni ano. Kumbaga, kasi malinaw eh, kung titingnan mo yung video, parang alam ko naman na napansin siya kasi sila lang dalawa nandoon eh. Tapos hinawakan pa ng tatay niya yung kamay ni BBM during that time, hindi pa rin siya pinansin. So kumbaga, in short, sabi ng mga netizen, parang binastos. Pero sa kabila nito, ito pa rin yung nangyari po, Prof. So ganyan talaga ang mga politiko. At hindi siguro ganyan. Nabubukod tangi itong 19th and 20th Congress under the Marcos administration kasi it's a reflection of the leadership. Kung ang leader, ang pinuno ay ganyan, siyempre ang mga iba, kung nagagawa yan ni Pangulo, bakit hindi natin gawin? Nakita naman natin kung paano ang nangyari doon sa flood control between the appropriations chairman at saka the speaker. Nakita rin naman natin yan sa Finance Committee ng Senado at ng Senate President. Kaya nga naalis si Senator Zubiri, no? Hindi lang pinag-usapan kung gaanong kalaki yung insertion, pero kasama siya doon.
Kaya nga pag tinitingnan natin yung problema ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa pwedeng si Speaker Martin Romualdez lang ang sisisihin dahil may counterpart sa Senado. Ganon din yung pagkaalis kay Senator Escudero. Apart from that is yung posisyon na tinindigan niya dito sa impeachment. Maganda na sana yung posisyon na tinindigan niya, pero alam mo, ang realidad rin sa politika ay yung political survival. Kung ikaw ay may kaso at may pahinto na makukulong ka, hindi katulad ni Senator Estrada. Nakikita natin sa reaksyon ng taong bayan na mas matibay pa si Senator Estrada dahil wala naman yung kanyang kaso pero talagang sumama siya. Ito, talagang humingi ng ayuda at yun nga, ang kondisyon sa kanya, tumawid siya. Kaya tumawid. Ngayon, merong mga usap-usapan na tatawid. Hindi mo naman pwedeng gawin yan dahil nag-adjourn si Jenna unless magtawag ng special session. Naririnig natin na merong mga bulong-bulungan na mag-i-special session. Ito ay pambabastos rin sa proseso ng Kongreso kasi ang special session tinatawag lang because of the urgency of certain bills that need to be passed. Kunyari may supplemental budget. Kunyari yung mga tax measures na gusto nilang bigyan ng kaalawanan ang Pilipino. Pero kung magtatawag ka ng special session para lamang magkaroon ng bagong mayorya sa Senado, maling-mali yan kasi kailangan mag-agree ang House of Representatives. Ano ba yung i-special session natin, no? At pag umagri dyan ang House of Representatives, nakikita natin na ang ating administrasyon, itong Marcos administration, ay talagang walang scruples. Gagawin at gagawin, babalik ta rin at babalik ta rin para masunod ang kanilang kagustuhan. At pag yung special session ay natuloy, mahirap nating tigilan ang CONAS, ang CONCON, kung anumang amendment ng Constitution o kung anumang gusto nilang gawin para sa 2028. Sunod-sunod yan eh. Pag nakalusot yung special session na tinatawag, nakakabahala is the right word. Nakakabahala kung mangyari yan. Opo. Yung mga lilipat pa ba rito mula sa halimbawa kung meron man sa panig po ni Senator Alan Peter Cayetano, if ever man po kagaya ng ginawa ni Senador Cheese, hindi sila lumipat dahil sa natakot sila na baka mawalan sila ng suporta dahil sa pressure sa kanila na baka sila makulong. Yes. Admar, I mean, let's call a spade a spade. Lumipat si Cheese Escudero dahil sa kaso na naka-file na, di ba? Hindi yan, at doon ako nalulungkot dahil ang ganda ng kanyang pagdepensa doon sa hindi pagtawag kaagad ng impeachment. Talagang pinanindigan niya yun. Pero sa isang iglap na wala yon at nakita mo ang reaksyon ng taong bayan, ang pagkasabi sa akin may isa o dalawa pa nalilipat, no, para maging majority talaga yung grupo ni Senator Gatchalian. Hindi nila pwede yung gawin ngayon unless magtawag ng special session. Pero special session to reconstitute the majority is not one of the conditions laid out by our Constitution to call for a special session. Kaya nga ang sinasabi diyan, kung hindi tumawid si Senator Escudero, si Senator Cayetano could have held on to the position for the next 2 months, which would mean June, July. At sa umaga ng pagbabalik ng sesyon sa Senado, dun magkakaroon ng usapan kung sino talaga ang majority, no? Kaya nakakalungkot ito kasi last minute yung ginawa at
the word being used by ng mga Pilipino ay traidoran dahil talagang tumawid. At yun klarado, hindi naman tumawid para sa benepisyo, tumawid para hindi makasuhan. Magta Prof, magtataka pa ba tayo? Pagtatakan pa ba natin if ever man? Kasi nasali na yung pangalan niya doon sa donors niya, yung issue doon, reklamo, pati yung pangalan din niya sa issue din doon kay Speaker Romualdez, nasa preliminary investigation. Pag ito po ay mawala bigla, alam na. Oo naman. Hindi ka naman tatawid ng ganyan na biro mo last minute ng last day of session. Hindi ka tatawid ng ganyan kung hindi napakalaking pabor ang binigay sa iyo. Kaya sa taong bayan, tingnan po natin kung bigla na lang nawala yung kaso o nag-file ng kaso pero napakalambot at madali kang maalis, alam na po natin yan. Hindi naman kasi basta-bastang nangyayari yan out of the blue. Tsaka, Ganon rin doon sa isang tatawid. May isa pang tatawid kaya at yun ay kakasuhan rin o kinasuhan na. opo, kasi dito po sa panig po ni Senador Alan Peter Cayetano, karamihan ata sa kanyang paksyon, may raming kinakaharap ng mga reklamo at irereklamo at meron na pong kaso. So ito ay hindi na patungkol sa bahala na walang sumama yung aking imahe dahil sa pagtraidor ko, paglipat ko, para na lang na hindi ako makulong. Yan talaga yung malinaw po dito, Prof. Oo, Admar. Sa tingin ko, hindi sila, dahil may pinanggalingan na si Senator Revilla at si Senator Estrada, kaya nilang labanan, no? Kung ikukulong kami, nakulong na naman kami, pero kay Senator Jinggoy, dun sa tatlong kaso, no, yung dalawa, acquitted siya doon. Ito na lang isa, no? At ito mahina dahil ang claim niya talaga, wala siyang insertions na ginawa sa 2025 budget, no? Itong iba, ito pa yung datihan dahil nga hindi nagpakatotoo ang administrasyon, nahahanapin nila. It took 9 months where a new budget has been passed. So tinitingnan uli sila, no? Yung dun sa sinabi mong sa grupo ni Senator Cayetano, sa grupo ni Senator Cayetano, pilit at pilit itong administrasyon na ito, lalo na ang ombudsman, humanap ng kaso para malesen ang nasa grupo ni Senator Cayetano. Alam mo, ang nakakalungkot, pag inisip mo, ang majority pala ngayon ay 12. Imaginein mo anong effect yan pag nag-iba sila ng definition nila sa 2/3 of all members. Diba? 2/3 of all members, 16 to convict. Kung ang sabihin nila, 2/3 of all members, yung all members na walang kaso, walang ganyan distinction sa ligang batas. Kaya itong desisyon na ginawa ni Senator Chis Escudero at ang kanilang sinasabi na ang 12 is majority, that opens the gates for the interpretation and reinterpretation of 2/3 of all members. Yan ang nakakatakot. Opo. Dito naman po sa isyong sino ba ang lalapit sa korte? Sa tingin niyo po yung dalawang paksyon na po na ito, Prof. Kasi alam mo, Admar, hindi justiciable yung issue Unless nga gamitin nila yung interpretation sa Avellino, no? Yung Avellino, hindi naman pwedeng gamitin yan ngayon dahil hindi naman continuing ang Senate session. Pag yun ang ginamit, siguro depende sa petition, no? Pero sa tingin ko, sa daming kasong nakabinbin sa Senado, ay sa Supreme Court, hindi ko alam kung magiging prioridad yan. Still, ang tingin ko, it's a political issue that is entirely left to Congress. Now, can we get
Senator Cayetano and Senator Gatchalian to sit down. Sila lang dalawa. Huwag na yung may mga amuyong pa. Sila lang dalawa. For the sake of the institution, what do you do? Because definitely the group of Gatchalian still believes that ang Senate President is si Cayetano. No? The fact na wala silang hinalal na Cayetano, na Senate President, si Cayetano pa rin ang Senate President. Paano nila re-remedyohan yan? Sa tingin ko silang dalawa ang mag-usap. Hindi mo na kailangan yung the likes of Sota and Lacson or yung dalawang magkapatid na Tulfo, no? Kasi talagang binabalahura ang Senado. Nakita mo naman ang mga salitang ginagamit, no? Palakol, Pulpul. I mean, these words were never used in the Senate. Proud na proud ako nung kami pioneer staff ng pagbubukas ng Senado. Ngayon, yung naririnig kong salita, napakasakit dahil nung nag-umpisa ang Senado, hindi nila nakita ang hirap namin para lang mapatakbo yung Senado. Dahil wala namang building nun ang Senado, naka-occupy lang kami dyan sa National Museum, no? Ang library namin nasa boiler room. So napakahirap nung ginawa namin para mapatakbo, pero kung maririnig mo ang mismong senador nagsasalita ng ganyan, parang ang feeling nila sila lang alam mo, ang Senado, noon pa yan. So, tandaan nyo naman ang kasaysayan ng Senado, ang mga dumaan dyan, no, ang mga nagtrabaho dyan. Naaawa ako dun sa mga empleyado ngayon kasi naiipit sila. At biro mo, ang sabi na, kung sinong a-appear sa Lunes, kung ayaw niyong umapir, di wala kayong trabaho. Hindi ho, ganun ang pagiging pinuno. Ang pagiging pinuno, iniisip mo yung mga kasamahan mo, hindi lang yung sarili mo. Tsaka hindi mo rin masisi yung mga empleyado. Hati kayo 12-12 nga kung tutuusin. So kumbaga hindi nila alam kung sino talaga ang susundin talaga, no? Tapos ganyan pa ang maririnig mo. So imbis na ma-uplift mo yung kanilang moral kasi nga doon pa lang sa paghati di na nila alam merong isa sabi ni Senator Cayetano na dapat i-stream pa rin ito, wag pigilan, ganito ganyan, hati na sila di mo maintindihan yung kung saan sila, tapos gaganunin mo pa na mga kataga na hindi na nakakatulong din sa institution po, Prof. Tsaka Admar, wala nang statesman sa kanila. Wala kang nakitang nagmamatanda o kinakausap, kayo, mag-usap tayo. Alam mo, nung panahon namin kasi, naabutan namin yung mga talagang sinauna sa pagdating sa legislative. Parati yun nagro-cross ng aisle. Yung majority pupunta sa minority, kakausapin. Ang parati ko naalala nun, nung ang minority si JPE at saka si Senator Erap Estrada, si Senator JPE, malalim. Magsama-sama tayo, malalim ang reasoning niya. Si Senator Erap Estrada, magpapatawa lamang yan. Tapos makikita mo, nagsasama-sama na. Sa tingin ko, wala na yung panahon na ganun. Kaya nakakalungkot dahil wala kang makita. Sino ba yung magre-reach out para umupo at mag-usap? Kasi masusolbahan yan kung kayo ay mag-uusap. Ngayon, kung ang masyado na kasing naging personal yung nangyari kay Soto at Cayetano, so definitely may iba na naniniwala ako na si Senator Gatchalian Edicente. Yun nga lang, hindi ko nagugulat ako sa mga sinasabi niya the past few days. Decente yung mamang yan at sana maayos nila ni Senator Cayetano kung paano ang Senado magpa-perform. Importante dyan, independent ang Senado. Kasi nakikita natin ang House of Representatives, talagang ang presidente ang nanunumbra dyan sa speaker. Pero sa Senado, talagang kanyan, those are 24 independent republics. So, mahirap mong pasunurin basta-basta dahil gusto mo.
Opo, bilang panghuli na lang po, Prof, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayang nakatutok dito sa mga kaganapan na ngayon at nakikita na nila na ito yung mga binoto ko, sila pala Hmm. yun. Ito pala yung performance nila. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala sila. Tagal-tagal na nila dyan pero ngayon lumilitaw na yung kanilang kulay. Ano lang po yung mensahe niyo po sa ating mga kababayan po, Prof? Ang ating Senado ho ay refleksyon ng ating mga botante at refleksyon ng panahon, no? Kung kayo hindi natutuwa sa kanilang ginagawa, tandaan po ninyo yung pangalan nila at sa 2028, yung mga re-electionists, kayo ho ang humusga. Doon ho sa naguguluhan, tingnan lamang ho niyo ang saligang batas. Basta ang ating saligang batas, wordy, mahaba, pero pag binasa nyo, maiintindihan nyo na napakahalaga ng independence. No? Independence sa presidente, independence sa magkabilang bulwagan. No? So, panuorin po natin, tinang po natin ng maigi, at tama po yung ginagawa nyo. Kung kayo'y hindi sang-ayon, magsalita kayo, dahil ultimately, ang bulwagan ng may hawak ng desisyon kung sinong uupo o hindi ay ang taong bayan. Opo. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Happy weekend, happy maulan na weekend. Salamat, Admar. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat si Professor Malutikia po mga kapartner.